po yung mga bata. Una po kayo mga kapatid. Good morning din po sa ating mga kapatid na naka-online sa umaga po. Purihin po ang Panginoon dahil patuloy na tayong binibiyayaan ng kalakasan ng buhay sa umaga sa araw na ito pa. At higit sa lahat, pagkakataon na siya ating papapurihin. Amen. So we are on the second week ng taong 2025. And we thank God sa nagdaang taon na alam ko bawat isa sa atin maraming pagsubok, maraming pagpapala, iba't ibang klase bawat isa sa atin. Tunay na ang Panginoon ang kasama natin. So pagkasama natin si Lord, ano pa dapat natin alalahanin? Di ba wala na po? So sa umagang ito, nais ko po na ibuksan natin ang ating puso, i-personal natin itong mga awitin natin. Patuloy tayong magpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay, maliit, malaki, walang pagpapalay, pagpasalamat natin sa Panginoon. Amen? Sa kalakasan, sa kagalingan na ating tinamo ng mga nagdaang taon. At sa taong ito, nakakaharapin natin. Patuloy pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon. Dahil saan? Dahil sa dakilang gawa na kanyang pinagkaloob sa atin. Amen? Tumayo po tayong lahat. Kaya po natin ating puso, ating puso.
hayaan mo po aming gumawa sa sanggaling ito, Lord. Patuloy ka namin purihin. Patuloy namin iaray ang aming sarili lakas sa iyo lamang. Hallelujah. Gawin po natin personal ang awiting ito sa ating Panginoon. Let's offer ourselves to God. Declare natin na siya lamang aming sasambahin. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Amen, Lord. Lord, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibigyan. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay Pumilo. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa
fill this place with your presence, Lord. Oh, Holy Spirit, be with us, Lord God. As we hear your word, Lord God, bigyan kami ng open heart, a teachable spirit, an open mind, Panginoon. Napatuloy, Lord God, na sa lamang kami, tutulong tayo. Ang papuri, ang pagsamba, at lubos sa pasasalamat, ibinabalik namin natin sa iyo aming panalangin sa pangalan ko ng aming Panginoong Hesus, sa aming tagapagligtas, at lahat ng anak ng Diyos ang sabi ng Amen. Hintayin natin mga bata. Ayan. Sige. Praise the Lord. So, pakibati niyo nga po inyong mga katabi. Hallelujah. Morning. Praise the Lord. Welcome po sa ating mga bisita. Ano? Kasama natin si Pastor Gloria, si Pia Renato na kanyang kapatid, at yung ating mga kapatid na balikmayan. No? Dalan po na kanilang ama ay umanaw. Ano pa? Purihin po ang Panginoon. At meron pa po ba tayo mga bisita? Mamaya po, ipilit naman po kayo. Purihin po ang Diyos. Good morning po sa lahat. Good morning. Amen. God is good. All the time. God is good. Amen. Purihin po ang Diyos. At siya okay na dyan. Kaya no, tikitip ko lang ha. Ayaw eh. Yun. Yun po, ano po, nung nakaraan, recap lang po muna tayo, no? Pangatlong Sunday ko na po itong nagsishare sa inyo, last Sunday ng December, at nung nakaraang linggo, si Pastor Dan po sana yun, kaya lang nagkaroon siya ng, siyempre, ang kanyang magulang ay pumanaw sa linggo po sila sa Manila, at ngayon meron talaga siyang schedule, matagal na po ito, kaya adose talaga ako, kaya lang nakaraan nga, kaya nagsunod-sunod po yung akin po nagsishare sa inyo, halit at ng linggo. Nakaraan, ito po yung pinag-aralan natin, keep moving forward, amen? Sa tatlong bagay, na pinakalagay, keep moving forward in your spiritual journey. Ano po, tayo po'y sumulong sa ating pong paglalakbay. Ano po, ayusin natin ang ating pong relasyon sa Diyos, tayo po'y magulo dyan. At siyempre, habang tayo po'y sumusulong, patuloy tayong maglingkod sa Diyos. So, natingin po natin yan, kasama po yung ating pong pamilya, sapagkat isa po sa napakahalaga na gampanin po natin dito sa lupa ay paglingkuran ang ating pong Panginoon, the highest form, no, of service. At pangatlo po, keep moving forward and facing the challenges of life. Meron tayo pa rin pong mga challenges o hamon, pumasok ang bagong taon, ilang mga kapatid natin ang nasunugan, no po, meron yung kapatid na binawian ng buhay, na wala naman silang mga sakit, pero so ganon, ano pa ang nangyari po sa kanila. At ngayon, patuloy natin yan, ang paksa naman natin ay move towards your destination. No? Sabi sa inyo katabi mga kapatid, year 2024 is over. Amen po ba? Tapos na po ang 2024 at ngayon, ano po ang dapat natin gawin? Mga kapatid, move towards your destination. Panahon na para po tayo ay kumilos, kumakbang, gumalaw, para tahakin, binlandas na atin pong pupuntahan. Amen po ba? Pakisabi mo nga sa katabi, galaw-galaw naman dyan. Yan, gumalaw tayo sa atin pong pupuntahan. Pastor, saan ba tayo pupunta? Saan ba ang buhay na ito? No? So yan po yung dapat natin pong malaman. No? Para yung ating pong panahon dito po sa mundo ay hindi po sayang. No po? Yung pagtira natin, yung pagtigil sa mundo, hindi sayang. No? Kasi nga baka hindi tayo nakakarating sa gusto nating puntahan. At sa teksto po natin sa ngayon, Philippians chapter 3, verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa akin ganap na,
Ngunit sinisikap itong may sa katuparan ang layunin ni Kristo nang tawagin niya ako. 13. Pakipindot mo na. Ayusin yung ano. Mga kapatid, hindi kayo pinalalagay na natupad ko na mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Sa 14, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hantong sa langit. Ay, manalangin. Pagpalang Ama, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Salamat po ngayong umaga. Bigyan mo kami ng kasabikan, makarating po rito, Panginoon. Salamat po. Gusto namin kayong salamatan, sambahin, Panginoon, sa napakaraming mabuting bagay na inyong ginawa sa amin. Kahit nga po yung pangit sa sitwasyon, kaya niyo rin pong gawing maganda at mabuti para sa amin sapagkat iyan ang iyong promise na lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para po sa aming kabubuti na mga nagmamahal sa inyo. Yaman kami yung tinawag ay sa inyong layunin, Panginoon. Maraming salamat na yung pong umagang ito. Ang yabang lingkod ay mababa, tayong kailangan pong siyang maitaas. Inangkin namin tagumpay, kabutihan, at pagkapala ng aming gawain. Iba na yung mga kapatid na wala pa sa ngayon, tayo po nakababatid ng alam mga kalagayan. Yung mga may sakit, dalangin namin, ibangon niyo po sila, abutin niyo po sila ng inyong pagpalang kamay, at bigyan himala at kagalingan, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Kahit ako, Lord God, yung sipon at tubo, kayo po mag-aalis nito. At marami po kami naririto, Panginoon Diyos, na meron din po nakakamdaman na gano'n. Salamat po sa kagalingan. Salamat po. Ito po ang aming panalangin ngayong umaga sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige pa, palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen po. So, do you want to receive God's reward? Yes. So, ang reward po ibinibigay siyempre sa mga taong nagpapatuloy. Yung mga sumali sa Olympic, mga kapatid, ibinibigay po yung award nila before or after. Siyempre, right after. Ano po? Sino ba'y katatapos lang sa Olympic na si Yulo? No? Milyon-milyon ang kanya pong natamo. Ano po? So, yung nagwagi at nagpatuloy sa competition, pero kapag ikay nag-back out, nag-stop, walang reward yun. Amen po ba? Ano? Kaya, pakisabi sa iyo katabi, mga kapatid, inihanda ni Lord ang reward para sa iyo. Ang kailangan lamang po tayo ay magpatuloy. Ano po, Ate Lorna? Hallelujah. Napalap po, Ate Lorna. Ang dami nila, ano po? Sunugan po sila, nawala sila mga gamit. Ano po? Tiyak po iyan na makukuha po natin para po sa ating Panginoon. So, pag-usapan natin yung destinations. Muna rito, dyan po sa Philippians chapter 3, 12 to 14. There are three major destinations. Ano po? Na dapat po natin maintindihan, natin pong pupuntahan. Ano po? Siyempre, tayo po na kumikilala sa Panginoon, alam po natin yung lugar na atin pong pupuntahan. Amen po ba? Kumpara sa mga taong hindi po nakakakilala sa Diyos, ano po yung lugar na pupuntahan nila? So, Paris po yun, kapahamakan. Actually, hell nga eh. Ano? Pero, tayo po mga kapatid na nakakilala sa Panginoon, kapag pinag-usapan ng eternity, ano po, eternal things, ano po, yung eternal things, our destination is heaven. So, punta tayo rito. When it comes to eternity, our destination is heaven. Totoo po ba yan? Yes. Na kapag pinag-uusapan ang walang hanggan, mga kapatid, ang ating pong patutunguhan ay tinatawag na langit. Totoo po ba yan? Na, tiyak ba tayo kung tayo ng langit? Yes. Right after na malis po tayo rito, sa mundo, we are destined to heaven. Balikan natin yung verse 14. Dadaanan ko lang to, dalawang, 3 points ito, susunod, meron pa po tayo. So, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ng gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hantong sa langit. So, sino dito ang gustong destinasyon? Pag-alis niya sa mundo ito ay langit. Lahat tayo. Sino dito gusto nang mauna sa langit? Ano, pag
me to live is Christ and to die is gain. Sapagkat para sa akin, ano po, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. So kaya naunahan na tayo doon. Amen po ba? Doon naman talaga tayo pupunta eh. Ano? Sa kabila na meron tayong pagsubok, meron tayong problema, meron tayong kagipitan, iba sa atin, walang pera ngayon. Amen po ba? May utang sa ngayon. Kahit po tayo pinipersecute, pinagtatawanan, iba nga natin, meron tayong kapatid dito dahil sa kanyang pananampalataya, kinat yung kanyang allowance. Pero sa kabila, na kinat yung ating allowance, dala ng ating pananampalataya sa ating Panginoon dahil alam naman natin, ang sabi ni Pablo, mga kapatid, ang ahantungan po natin ay langit. So, kapag pinag-usapan ang eternity, our destination is heaven. So, hindi ko na papatagalin yan. Pangalawa, punta tayo rito sa pangalawa. When it comes to spiritual maturity, our destination is to become like Christ. Pakitignan ng inyong mga katabi. Sino nakamukha? Di po ba, stage ng buhay ng tao from infant, baby, ano yun, little children, young men, young adult, ano po, at parents. So adult, tapos parents. Bigyan naman yan. Sa 1 John chapter 2, verse 14, mga kapatid, nakalagay doon, little children, young men, and father, or parents. No? Kapag nakakita ka ng isang ama na naglalakad sa daan at may hawak ng tupon na dinedede, ano tawag doon? Pointing. So, nagpapakita na kanyang paglago bilang tao dito sa mundo ay hindi nag-grow. Ganun din po pagdating sa maturity. Pagdating po sa pananampalataya, napakahalaga bilang mga Kristyano, hindi na lang tayo listeners. Amen ko ba? Hindi na lang tayo church-goers. Napakahalaga na tayo po ay nag-grow o sabi nga, rooted and grounded in Christ. Amen po ba? Amen. Kumusta na po tayo? Tayo ba ay rooted and grounded na in Christ? Yeah. Yan. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. No? Kaya kinakailangan na tayo po'y lumalim. Ano po? Para po sa Kanya. Katulad ng isang puno. Ang isang puno, ang magiging bonsai na puno, cute. Tama po ba? Pero, okay yun sa puno. Ano? Nakapatong sa lamesa. Dapat yung puno ito, lumalaki na bumunga, pero napakaliit niya. At ang ganda pong tignan. Nakakatuwa siya pagdating sa puno. Imagine, mga kapatid, kung sa tao po nangyari yan. Ano? At minsan, pagdating sa Christian faith, okay lang na nung una tayo yung ini-encourage, tayo pinupuntahan, tayo pinapalo up, papatid, tayo yung sinusuyo. Pero sana dumating yung time, matapos kang ma-encourage, matapos kang suyuin, mga kapatid, tayo naman yung nag-encourage sa iba. Amen po na. Sabi mo sa iyo katabi, ikaw yun. So again, when it comes to spiritual maturity, our destination is to become like Christ. So ang ating pong model, walang iba, pagdating po sa maturity, kundi si Kristo. Amen po ba? Si Kristo po, mga kapatid, ang ating pong model. Siya po yung dapat nating ginagaya. No? Ito po yung goal natin. Ang tayo po ay maging katulad o maging kawangis ng ating pong Panginoong Jesus. Nang di pa tayo kumikilala sa Panginoon, siguro lahat tayo mahaba ang sungay. Amen ba? Pero nung tayo po ay lumalago sa Panginoon, unti-unti yung ating pong mga sungay na putpud na. Sino rito ang sungay niya kalahati na lang? Sino rito ano na? Patubuli yung sungay. Di ba? Imagine, sa madalit sabi, mga kapatid, habang tayo po'y tumatagal sa Panginoon, yung sungay na iyan, putpud na, o kaya wala na. Amen po ba? Di ba? Wala po ba kayo dyan? O baka hanggang ngayon, yung sungay natin, di nagbabago. No, kasi nga, ang goal natin, mga kapatid, ay maging kawangis ng ating Panginoong Jesus. Kasi siya yung ating tinutularan. Bilang tayo po ay follower of Christ, napakalaga, na siya po yung ating pong tinutularan. Kaya nga tawag sa atin ay mga Christians. Christian, amen po ba? Yes, marami tayo, mga kapatid, no? Yung Christ, nadagdagan ng IAN, no? Nang ibig sabihin, ano po, yung root word ng Christ, nilagdagan ng IAN, kaya naging Christian.
No, kaya habang tayo po ay nakadikit kay Christ, ano nangyayari sa atin? Tayo po kalaunan ay nagiging kawangis ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Pero kung tatanggalin mo yung Christ sa buhay mo, ano natira? I-A-N. Ano ibig sabihin nun? I am nothing without Christ. Walang mangyayari sa ating buhay, mga kapatid, kung wala po si Kristo sa atin. Kaya napakahalaga niyan sa buhay natin. Na po, na habang tayo po'y nakikinig sa salita ng Diyos, tayo po'y nag-grow. Pabait ka ng pabait. Tignan mo yung katabi mo, pabait ng pabait. Amen ko ba? Amen. No? Hindi pasalbahin ng pasalbahin. Ibig sabihin, pabuti ka ng pabuti. Pabago ng pabago ang ating buhay. Kaya yung tema natin nakaraan na transformation. Actually ngayon, ang paksa natin sa taong ito ay family transformation. Kaya lang ngayong buwan na ito ay bringing your family to Jesus. Gusto natin yung family po natin, ang tunay po na lagang mabago at maayos. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 10, siya wala pa yung remote. All I want is to know Christ and experience the power of His resurrection, to share in His sufferings and become like Him in His death. So ano po ang tangi daw hangarin ni Pablo ngayon ay makilala si Kristo, maranasan ang kanyang pagkabuhay na muli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya. Sabi doon, pati sa kanyang kamatayan. Sa pag-asa, ako'y muling bubuhay. So kita po niya diyan mga kapatid, na alam natin na pagdaanan ni Christ, lahat na pagdaanan ni Christ, gustong maranasan ni Pablo. Nakihati sa kanyang hirap, di ba? Maging sa kanyang kamatayan, ito po yung kanyang dinidesign. So itong destination na ito, bilang tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, yan talaga yung desire natin kung paano yan po ay nahangat. Ito pong si Apostol Pablo, ganun din po tayo bilang mga Kristyano. Again, pagdating sa eternity, heaven is our destiny. Pero pagdating sa spiritual maturity, mga kapatid, ang goal mo ay maging kawangis ni Kristo. Na maranasan lahat ng kanyang pinagdaanan. Yan po sinasabi po ni Pablo. Sino sa atin, kapag nakakasalamuhan niya, yung dati niya mga kaibigan, mga tao na kakilala, alam mo, nagtataka ako sa iyo ngayon. Ibang-iba ka na. Pinagpala ka ng tunay. Amen po ba? At napakabait mo. Meron ba meron? Mga estudyante, sana pagpasok natin ng school, nagtataka ako sa iyo. Yung bipas lang ang 2024, ngayon 2025, iba ka na. Amen po ba? Pagbalik natin sa opisina, pagbalik sa eskwela, mga kapatid, iba na po tayo. Sayang kasi, kung lumipas sa 2024 at ngayon tutungo tayo sa 2025, ay wala pong nangyari sa atin. Amen po ba? So again, tayo po dapat ay maging kawangis ni Kristo. Iyan pong ating goal pagdating sa ating maturity. At napakahalaga, habang tayo po'y tumatagal sa Panginoon, malapit-lapit na tayo. Na maging katulad niya. Hindi naman yung amen po ba? Di ba? Napakalaga po niya, mga kapatid, no? Ibig sabihin, kung sino si Christ, yung karakter niya, naging gano'n na rin tayo. Kung paano si Jesus ay labis-labis, kung magmahal, gano'n din po tayo. Kung paano si Jesus kaya niyang patawarin yung mga tao, gano'n na rin yung ating pagpapatawad sa mga tao. Amen po ba? Nasabi ni Jesus sa krus, Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung ano yung damdamin, puso ni Jesus pagdating sa mga tao, na damang-dama niya sa kanyang puso, yung compassion and passion sa mga tao, ganyan na rin po tayo. Kaya na rin po natin pagtikisan yung mga taong kahit pasuway sa buhay natin. Amen po ba? Kasi ganun siya. At iyan po yung gusto nating puntahan, mga kapatid. Pagdating po sa maturity. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, iyan po yan. Maturity. Pangatlo. Ayan. When it comes to our journey on earth, mga kapatid, habang tayo pinaglalakbay dito sa lupa, our destination is to fulfill
God's purpose of why He created us. Totoo po ba yan? Nakakarinig po ba kayo ng mga tao na mayroong wrong theology, poor psychology? Okay na sa akin, ang buhay ko na ito. Basta kumakain ako 3 beses isang araw, total, sa langit naman ako pupunta. Hindi natin kailangang mangarap pa. May mga taong gano'n. No? Hindi na natin kailangang mangarap pa, no? Sumagana, magkaroon ng bahay, dahil tiyak naman tayo pupunta sa kalangitan. Totoo yun, yun ang ating destination. Pero lagi natin tandaan, hindi naman sabay-sabay ang ating pag-alis dito. Kami, 16 na, magsi-16 na. Yung mga anak ko, si IJ, 19 pa. Palagay mo, sabay kami niya kukunin. Natural, mauuna po ako sa kanila. Amen, mauuna po ako sa kanila. Ano? At siyempre, habang tayo nabubuhay pa, lahat ng paraan ginagawa natin para umalis man tayo dito, yung mga iiwanan mo, di ba? Na yung mga naiiwanan mo, hindi mo mahirapan. Kaya sabi nila, kayo naman papa, kayo naman mama, hindi nyo na kami hahayaang mag-alala. Sandali na kayo pawian na ng buhay kasi meron na kayong paglalagyan. Meron ng tulugan, meron pang paglalagyan. Hindi na siya nag-aalala. Ano? Sa ganung bagay. So, pati yun iniisip natin. Amen po ba? Kasi mauna tayo eh. Amen po ba? At merong iiwan para po sa atin. Okay lang sana kung ikaw nag-iisa eh, no? Wala kang ibang iniisip sa iiwan mo. Eh, meron kang anak, meron kang apo na iiwan pa. Kaya lahat tayo, ganyan po yung ginagawa natin. Amen po ba? Amen. So, ano ibig natin sabihin mga kapatid, no? Enlarge your capacity to receive. Mga kapatid, enlarge po natin yung ating pong kapasidad sa na tumanggap. Kung meron panawagan sa atin, mamaya po may libreng sopas o goto sa plaza. Ano dadalhin mo? Maliit na lalagyan? Na katulad ng pinaglalagyan ng ating juice. Ganun lang ba dadalhin mo? Pagka tayo merong communion, ang liit naman nun, na baso. Sino magdadala rito ng kasirola? Sino magdadala rito ng malaking kaldero? O timba? At yung may dala ng malaki, palagay ko, pag uwi niya, marami siyang iuwi. Ano? Marami siyang iuwi, mga kapatid. So, pag-isabi siya yung katabi, enlarge your capacity to receive. Kapatid, palitan na po natin yung ating kalagayan. Palitan na po natin na tayo po'y magpalit ng malaking dalagyan. Ano po, ito po'y tinatawag nating pananampalataya. Malaking pananampalataya kasi kung ano po yung ating pinaniniwalaan, nakatitiyak tayo na iyon din po ang magaganap para po sa atin. Amen po ba? Sabi ni Pablo, hindi sa nakamtan ko na mga bagay na ito, hindi rin sa akin ganap na, ngunit sinisikap kong may sa katuparan ang layunin ni Kristo nang tawagin niya ako. So, ano ibig sabihin niya mga kapatid? Lahat po tayo bilang mga Kristyano ay meron pong purpose. Nang tayo po kanyang tinawag. Sabi ko, balikan natin, when it comes to eternity, heaven is our destiny. When it comes to maturity mga kapatid, no, our destination is to become like Christ. And when it comes to journey, ano po, sa mundong ito, ang ating pong destination ay ito pa rin kung ano po yung kalooban o layunin ng Diyos para po sa ating buhay ngayon. So lahat tayo meron pong purpose. Lahat tayo ang gusto ng ating Panginoon mag-contribute sa mundong ito para tayo po ay maging pagkapala sa mundong ito. Amen po ba? Sa iyong sarili, nakita mo na po yan? Kaya nga, ilang sa atin, naniniwala ko na destined siya to become a leader, to become a pastor. Amen po ba? Iba sa atin, destined to become a teacher. Mga teacher dito. Ano pa gusto nyo? Doctor, engineer, architect, ano ba yung mga ano pa? Ano ba yung mga course mga kapatid? O gusto mo maging mayor, o governor, o businessman, and businesswoman mga kapatid. So hindi pare-parehas. Ano pa? Pero, ang Diyos na tumawag sa atin, mga kapatid, bagamat may iba't iba tayong pagtanggap o kaloob ng Diyos, ang gusto niya, nilikha niya tayo para mag-contribute sa mundong ito. Si Adan at si Eva, tinawag ng Panginoon, nilagay sila sa Hardin ng Eden, una para pangasiwaan,
para pangalagaan, para i-cultivate, para gumawa doon sa hardin ng Eden. Pero kung gagawin ni Adan at ni Eva sa hardin ng Eden, ay pipitas lang ng pipitas ng puno. Diba? Sa palagay ko, kahit gaano kayaman ng hardin na yun, magiging desolate din yun. Kasi nga, diba? Sa mundong ito, hindi tayo nilagay ng Panginoon para maging taker lamang o kumain lamang ng kumain. Nilagay si Eva at si Adan sa hardin ng Eden, mga kapatid, para i-cultivate ito, para bungkalin ito, para pangalagaan ito, para palaguin ito. Na yung prutas na kanilang kinain ay napakahalaga. Yung buto naman nito, magbungkal sila at itenin naman ito. Amen po ba? Diba? Para, total, pag naubos mo na merong panibagong tutubo. So, ganun din po sa ating pong buhay, mga kapatid. Tayo po nilikha ng Panginoon, nilagay sa mundo ito, kasi meron tayong gagawin. Amen po ba? Alam naman po natin ang ating mga gagawin. Amen? Katulad po ng mga nakaraan na nasabi po natin. So, sa mga sabi, lahat tayo merong dapat gampanin. Na pa, dito po sa mundo ito. O, kung ikaw'y tinawag bilang leader, dapat mo tungkulin mo bilang leader. O baka nung iba sa atin, tinawag dito para maging supporter ng ministry ng Lord. Amen po ba? Baka ikaw ay nakadesign para tumulong sa mga charity. Yun talaga yan eh. Na po. So, ano ka? Para mag-contribute o para maging blessing. Amen po ba? Yeah. Ganyan dapat, no? So, tatlong bagay naman po yan, no? Lampasan ko na po yung mga kapatid. No? Pupunta tayo rito sa pangalawa, no? Kasi nga pinaniniwala na lahat tayo tinawag ng Panginoon dahil meron tayong, built-in potential. Pakisabi nyo nga po yan. Built-in potential. Parang inyong mga cellphone, meron yung built-in battery. Ano ba yan? 10,000 mAh? Ganon? Di ba, mga kapatid, no? Ang kailangan lamang po, ito'y atin pong ma-discover. No? Ma-discover po natin ito sa atin pong buhay. Tinawag tayo tulad ni Abraham na inalis siya sa Haran, nabalik ito sa isang lugar para maging pagpapala sa mga. To be a blessing to others. To be a blessing. Para po sa marami. So, ganun-ganun din po. Mga kapatid, ang sinasabi po sa atin ng ating Panginoon dito. So, lampasan po doon. So, tatlong bagay po yan. Ano po? Ano number one? Pagdating sa eternity, heaven is our destiny. Pagdating sa maturity, so doon natin maging Christ like this. Wala pong hinduan ito. Wala pong hinduan ito. At ngayon, nandito po tayo sa mundo, naninirahan pa, naglalakbay. So, ang layunin po ng Diyos sa atin ay ito pa rin yung ating layunin. Hanapin natin yung ating lugar sa mundo. Hanapin natin ang ating lugar kung tayo po'y miyembro sa isang simbahan kung saan tayo inilalagay. Kung saan tayo dapat mag-function. Amen po ba? Again, hindi lang tayo listener, hindi lang tayo doer. Kaya nga, move your destination. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. So, punta tayo rito sa pangalawa. How to reach our destination, sweet and sound. Ano ba ibig sabihin yan? Kapag sinabi bang sweet and sound, para yung lechot lang o salad na matamis. Hindi. Kapatid, kapag sinabing sweet and sound, safe, walang aberya, walang disgrasya, yung bang makakarating ka ng maayos sa pupuntahan mo, ng maayos na. Now, paano? So, tatlong bagay din po ito. Dito tayo magbibihin. Sabi na Isaiah 43, 18-19, forget the former things, do not dwell on the past. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ito ang sabi niya, ang mga nangyari ng unang panahon, ilibing saan? Limutin na. Kailan? Yan, hindi bukas. Ngayon. Narito at masdan ang nagawa ko isang bagong bagay na hanggang sa ngayon, di mo
namamasdan, ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. So yan po. Ano ibig lang sabihin yan? Sige natin tatlong bagay. No? How to reach our destination, sweet and sound. Ano yung number one? Leave the old things behind. Ano po ba yung mga old things na yan? Ano po ba yung mga lumang bagay na yan sa inyong tingin na hindi na nagiging useful o pakinabang sa inyo pong buhay? Dahil hindi na siya nagiging pakinabang sa inyong buhay, kabigat na lang siya sa inyo. Di ba? Di pakinabang eh, pero dala-dala mo pa rin, ayaw mong iwanan. Kaya nagiging pabigat na lang siya sa iyo. Kami ilang beses na kaming lipat ng At kada lilipat kami, maraming dapat iwanan. Maraming dapat alisin. Nakailang kami? Nakailang hakot pa nadala doon sa bodega nila dyan. Dahil pa lang kung ng mga abubot na dapat nang iwanan. At marami pa rin nagdala. Lilipat na naman kami. Kailangan na naman iwanan po natin. Iyan. Madalas kasi, kaya hindi natin maiwanan yung isang bagay na yan, para bang, tawag natin doon? Sentimental value. Tama, Dahil meron tayong sentimental value. Kaya ayaw mong ialis sa bahay mo. Kung minsan, yung may sentimental value na yan, sa iyo, kalaunan nagiging basura na lang. Mga gamit na hindi pinakikinabangan, pero nahandyan lang. Kaya nga sabi ko nga ngayon 2025, mga kapatid, magkaroon tayo ng general cleaning. Para po yung mga dapat natin ulit, alisin dito, dahil natin sa bodega nila, Jen, yung mapagbentahan, dagdagan natin sa anniversary. Yung mga natin dati na natawag, yung malalaki, natin, nahandyan lang ako yung exhaust fan. Kasi halos mga 19 years na yun. Kuya Ogie, parang hindi na kaya yata hindi na kayang gawin sa sobrang dami ng kalawang. So marami tayong dapat alisin. Kasi nga, nagiging pangit na lang siya sa tingin. Amen po ba? Kaya nga sa ibang bansa, tataka tayo, ilang bang taon lang sila, nagtatapon sila ng mga gamit? 5 years? Linggo-linggo? 5 years? 10 years? Yan naman ang ginagawa ng mga Pilipino. Yung mga tinapon nila, nubulot natin. Inuwi natin na papadala dito. Sila po mga kapatid, tinatapon po nila yon kasi inihahanda nila ang kanilang sarili para makatanggap na naman sila ng bagong darating. Hindi nila matatanggap yung mga bagong parating, mga kapatid, kung hindi nila i-let go o iiwanan yung mga luma na. At ganoon din po sa atin pong buhay, mga kapatid. Sabi diyan, forget the former things and do not dwell on the past. Kalimutan na raw natin yung mga unang bagay na nangyari. Dito kinakausap ni Isaiah yung mga Israelita, mga kapatid. Bakit? Sapagkat alam natin, ang mga Israelita ay napakarami pong pinagdaanang pangit na bagay na nangyari po sa kanilang buhay. Lalo na po ng panahon na sila po ay naalipin sa Babylonia. Diba? Yan yung context niyan Naalipin sila ng 70 taon sa Babylonia. Kaya ang dami po nila na dala-dala. Kaya hindi sila po makamove on, hindi sila makausap sa kanilang destination na pupuntahan. Kasi nga, hindi nila makalimutan. Para bang sariwa pa rin sa kanila yung mga pangyayari na pangit sa kanilang buhay. Kaya nga sabi diyan, ano ba yung mga former things na to? Na dapat natin i-let go sa ating pong buhay. Una, our all success. Niniwala po ba kayo dyan? Na kahit yung mga tagumpay natin, itong 2024 ay dapat po natin iwanan. Hindi kasi pwede mangyari na yung tagumpay mo ng 2024 ay tagumpay mo rin ngayong 2025. Balik na lang din naman yan.
na yung kabiguan mo ng 2024 ay pwede namang tagumpay natin ngayong 2025. Amen po ba? Pero, dahil nga ikaw meron dalawang bagahe na dala, ang isa yung old success, ay isa yung mga bad experiences na naranasan po natin, tapos nag-close na ito, lalabas ka na rito, papunta dyan, dadalhin mo ba yung dalawang bagahe na yan? Yung old success and bad experience in life, mga kapatid, o ahakbang ka na wala kang dalang maleta. Amen po ba? Na pwede, siguro, yung tagumpay natin itong 2024 ay maging tuntungan natin. Kasi pwede maging barrier siya eh. Maraming tao na hindi makausap, mga kapatid, yung tagumpay niya nung 20 taon na lumipas, hindi makausap, hindi yun lagi yung kanyang buong bibig. Hindi siya makaalis sa bagay na yun. Kaya hindi siya maka-experience ng bagong bagay. Ang promise, di ba? Forget the former things, do not dwell on the past, and see a new thing. No, nakakakita ka raw ng bagong bagay kung iiwanan mo ang nakaraan. Halimbawa, Kodak. Tama po ba yan? Alam niyo ba yan? Kodak? Yung, meron pa ba kayo yan? Nakagamit po ba kayo yan? Iyan, yung ginagamit natin noon, limited. Kasi yung film niyan, ilang siya? May 16 pa yata, may 12. 12, 24, 36. So limited. No, kaya smile, the best smile, pagkapipicturean ka. Amen po ba? Kasi kapag sa una, medyo nakasibangot, sayang na yung isa na yun. Amen? Hindi katulad ngayon. Unlimited yung ating mga picture, yung mga cellphone natin. Kaya minsan nagpo-post tayo sa FB, sa Messenger, minsan 100 plus na picture. Ang makikita mo, iba-iba. Pero dati, limited. Ngayon, nasa na yung Kodak. At minsan dahil nga, yung pangalan na yan na Kodak ay sikat. Minsan nga magpapicture tayo, Kodakin mo nga ako. Di ba? Kodakin mo nga ako. Minsan ganun eh. Kasi nga may pangalan. Yung pero ngayon, nasa na siya? Wala na. Pangalawa, yan, inakaraan, Nokia. Dati sikat na sikat po yan. Nokia. Pero ngayon, nawala na po siya sa linya ng tagumpay. Ano nangyari? Kasi hindi na elevate. Diba? Hindi nag-elevate eh. Mga kapatid, no? Hindi niya nga tinanggap yung Android. Ganun din naman yung Kodak, hindi siya nag-elevate. Diba? Kaya ngayon, nasaan na po sila. Pinipilit niya humabot, pero napag-iwan na po siya ng mga bagong pangalan. Ano ba yung mga pangalan ngayon ng mga cellphone? Yan, sikat yan. Number 1 yan. Ano pa? Yung mga pang-gaming dito, alam na mga bata yan eh. No? Ayan. Di ba, Lenovo? Lenovo, yan. Di ba, Poco, Redmi, yan, mga ano, na mga pangalan mga kapatid, Vivo, may mga Vivo pa, may Viva pa, na yata papalit, no? Purihin po ang Panginoon. Pero, yan, katulad yan, hindi katulad ng Apple, dahil in-improve nila, nang in-improve yung kanilang pong system, actually, ini-embrace po sila ng mga tao. Dahil naglagay po sila sa kanilang system ng AI, na pwede kang magtanong, lahat ng tanong, itanong mo. Parang nadaig pa nila si Google. Ano po ibig sabihin natin? There is always a room for improvement sa atin pong mga buhay. Amen po na. Laging tandaan yung ating pong success. Ano po? Hindi po yan ang ating destination. Success is a journey. Bahagi lamang po ng ating paglalakbay ang ating tagumpay. At mula sa iyong tagumpay, pwede ka uling magtagumpay ng magtagumpay. From victory to victory. Hindi naman galing sa talo eh. Kasi si Jesus Christ nagtagumpay sa buhay natin. At from victory to victory. At naniniwala ako, yung success na meron ka ngayon, hindi pa yan. Amen po ba? Meron pang higit dyan. Kaya, ang kailangan lang natin mga gawain mga kapatid, move towards our destination. No? Kailangan lang tayong sumulong ng sumulong. At una, na dapat natin iwanan yung ating mga old success. Pwede kasi yung maging barrier. Pero sabi ko nga sa inyo, dapat yung ating mga old success ay maging stepping stone natin para lalo pa tayong mag-improve. Amen po ba?
Hallelujah. Ako, may kakapira po eh. Matanda na ako. Ang anak, hindi na ako pwede dyan sa computer. Di ba? May time pa naman eh, na mag-aral eh. No, kaya yan, tulad niyan, pati lang inayos ni Rachel, kasi ako na gumagawa ng PowerPoint, so natututo ako. Tapos sabi nagtatag. Dati, meron akong DC Xerox dito. Ngayon, naka-iPad pa ako. Di ba ganun eh? Kailangan mag-ano ka eh. No, mag-improve ka. No, at maganda naman pala. No, medyo mabigat nga kapag wala kang computer. Nakadadala mo. Di ba? Pero ang gusto ko lang sabihin mga kapatid, yun eh, kailangan mag-elevate sa iyong buhay. Dahil sabi ko nga sa inyo, yung success is not a destination. It is a journey. Ito po ay paglalakbay lamang po natin. Halimbawa, gusto mo magkaroon ng sasakyan. Nagkaroon kayo ng sasakyan, ginagamit mo na siya ng 3 taon, 5 taon, nag-iisip ka ngayon. Ano, gusto mo ngayon siya i-upgrade. Gusto mo na siya ibenta. So, yung success mo na magkaroon ng sasakyan, pero bakit gusto mong palitan? Bakit gusto mo siyang palitan, mga kapatid? Kasi merong lumabas na bago. Sino rito may mga iPhone? Ano ba ang iPhone ngayon? iPhone, ano ba ang bago ngayon? May 17 yata? May 17 na po ba? O 16? Ayan. Sabi ko, iPhone ano ka? 14? 11? Di ba? Eh, yung iPhone pa naman, upgrade na upgrade yan. Kalaunan, yung aking iPhone 5, ang layo na. Ayaw nang bumukas. Kasi ka-update na update, kaya nga minsan yung aking tab, hindi ko na ina-update kasi ang basa ko lang siya, Bible ko lang siya, yung Samsung. 8 gig lang siya. At kaya binukas ko yun sa internet, hindi ko na mabubuksan. Kasi pag-update nun, yung ilalagay mo lang sa kanya, sobra na. Kasi 8 gig lang siya. Kaya, pang-buy ko lang po siya. Kasi nga, medyo malabo naman ako. Pang-basa ko lang po siya ng Bible. So, iba sa akin, nasa 14, nalampasan ng 15, may 16 na ngayon. So, di ba? Naabot mo yan, medyo may kamahalan na po yan. Magkano na po ba ngayon yan? 70? 100? Mahal yan eh. Purihin po ang Panginoon. So, ganun din mga kapatid, no? Bakit tayo binibigyan ng Panginoon ng mga ganyang bagay? Una, hindi para lang yan maging pang-display. Naniniwala tayo. Ako gusto ko kung magkaroon ng sakyan, hindi para lang sa pamilya ko, kundi magamit din sa ministry. Amen po ba? Para magamit din sa ministry. Pero sinasabi ko sana ko, gusto ko muna, bahay muna, unahin natin. Ano? Sana, year na to, no, makalipat na kami. Ano pa? Purihin po ang Panginoon. So, anong silbi ng mga bagay na yan kung hindi niya gagamitin for the glory of God? Amen po ba? Laging tandaan mga kapatid, binibigyan tayo ng mga bagay na yan para gamitin natin sa kalwalatian ng Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians 10:31, kumakain ka, umiinom ka, do it all. No? At iba pang mga bagay for the glory of God. Yan po lang naman yan mga kapatid. Kaya kasasabi po ninyo, mga kagabi, mga kapatid, no? May purpose talaga si Lord kung bakit kanya pinasasagana. Amen? Gamitin mo yan sa kanyang kaliwalatian at again, pero hindi tayo nag-rely sa mga tagumpay na yan kasi alam natin, meron pang higit na tagumpay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya mag-elevate pa. Sabi mo siya katabi, mag-elevate ka pa. Mga kapatid, no? Katulad, ito pong mga gadget natin. Sa panahon natin po ngayon. So, yung old success. Second, sabi diyan, our bad experiences in the past. Palagay ko, lahat po tayo ay may karanasan na hindi pa maganda para sa atin. 1 year ago, gusto niya 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, o next, o 1 week ago, 1 month ago, mga kapatid, ano sabi doon? Habang tayo pinag-dwell sa mga pangit na bagay na yan na nangyari sa atin pong buhay, hindi tayo makakalis. Bagamat tayo tumawid na sa 2022. Kung dala-dala mo pa rin yung mga past experience na yan, mahihirapan po tayo. Amen? Kung meron kang nakumit sa iyong sarili na para bang maling desisyon at sinisisi mo pa rin ang iyong sarili, nahihirapan ka. Kung naaalala mo pa kung paano ka inabuso, kung paano ka pinagmalupitan,
yung away sa family, kung hanggang ngayon, dala-dala mo mga bagay na iyan, sabi ni Isaiah, forget the former things. Amen? Kalimutan po natin yan, mga kapatid. Tapos lang siya yun eh. Amen po ba? Natapos na kasi yung kahapon, hindi mo na yung babalikan. Kung meron kang na-miss, huwag mo nang panghinayangan. Bumawi na lang tayo para po sa ngayon. Amen po ba? Diba, bawi lang tayo. Huwag niyo sisihin sarili niyo. Dati, pinagtiwalaan ka ng ganito, kalaking halaga, mga kapatid, pero nawala na po yan, tapos na po. Iyon, no, forget the former things, sabi diyan. Ano dapat po natin gawin? No? Para damutan mo natin, ano pa kasunod doon? Do not dwell on the past. Pagkasabi mo nga siya katabi, do not dwell on the past. Dahil si Lord, meron puminihandang maganda sa atin. Ano yung alam mo kayo? Sabi ng verse, wala na pala doon. Verse 43, sabi niya, see, I am doing a new thing. Diba? Ako ay merong magandang bagay na hanggang sa ngayon, hindi mo nakikita. Ang hirap kasi, meron ng magandang bagay na ginawa ang Diyos sa harap mo, pero dahil ikaw ay nakatingin sa likod, hindi mo tuloy makita itong magandang bagay na ito. Diba? Yan po yung problema. Amen po ba? Kaya nga sabi yan, forget the former things and see, I am doing new thing. I am making a way in the wilderness and streams in the desert. Ano yung ibig sabihin niya? Kapag kinalimutan daw natin yung mga dating bagay, ano po mangyayari? Magbubukas po raw ang Diyos ng bagong pintuan sa atin. Parang natrap sila dito, na wala na silang malabasan. No? Natrap na po sila, mga kapatid, yung kwento ng Isaiah 43, 18-19. No? Pero, dahil nagawa nilang iwanan yung past, nakita nila yung bagong bagay. Na nangyari sa liblib na lugar, nagkaroon ng highway. Tapos yung disyerto, nagkaroon ng tubig. Gusto po ba natin yun? Amen? So, ano lang kailangan natin gawin? Live. Amen po ba? Forget. Sa atin pong nakalipas. Nagumpay man yan, at mga bad experiences, in life, mga kapatid, iwanan po natin iyan. Amen? Yan po lang pinupunto po natin dito. Una, mga kapatid, no? Kaya iwanan na po natin yan. Nang sa gayon, may embrace po natin yung mga bagong bagay na gusto po ng ating Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, year 2024 is over. 2025 na po tayo. Amen po ba? Year 2025 is the year of new thing. Amen po ba? Ayan. So may mga bagong bagay, no? Na tayo po na nakikita dito. Kailangan lang iwanan natin nang mahawakan natin yung maganda. So, alam mo sarili mo, ano yung bad habit, baka meron ka pang hanggang ngayon, unforgiveness, o baka hanggang ngayon, meron ka pang pangit ng mga pag-uugali. Kapatid, hindi mo na ako magdidesisyon yan sa iyo eh. Ikaw ang magdidesisyon yan. Nasa sa iyo. Kung pananatalihin mo yan sa iyong buhay. Ang tina-challenge sa atin dito, ano po, para ma-reach natin yung ating pupuntahan, iwanan mo yung mga bagay na iyan. At pangalawa, focus on your future. On our future, mga kapatid. Ano sabi ng Hebrew 12? Pakibasa niyo nga po. Pakibasa ulit, verse 2. Amen. So, sino pa ang ating future? Si Jesus. He is our future. God called us to be like Him. To become, like Him. So, yun yung natin. At sa Philippians 3, verse 13, mga kapatid, hindi ka pinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ano ginagawa ni Pablo? Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap.
harap. So, hindi niya pa natupad, hindi niya pa na-achieve yung tagumpay niya. Pero, ano daw ginagawa ni Pablo, mga kapatid? Dahil meron pa siyang gustong gawin para sa Panginoon, mga kapatid, no? Hindi pa niya nararating ng ganap yung lubos-lubos na pagtatagumpay. Pero naniniwala tayo, hindi pa tapos si Lord para po sa atin. Ang ginagawa niya lang, mga kapatid, ay iniiwan ang nakaraan. At saan siya nakatingin? Doon sa future. Sa kanya pong pupuntahan. Amen po ba? Ilawan po naman ang gusto sa atin po ng atin pong Panginoon. Marami pang tagumpay. Naalala ko po yung babae na inutusan, yung babaeng malo, inutusan ni Propeta Elisha na manghiram ng mga vessel kasi nga baon sa utang at meron lang siya natitirang isang isidlang langis. Nung nakahiram siya ngayon, ano nangyari? Nagkulong sa silid, tapos habang may lalagyan, lagay lang siya ng lagay. At kailan po huminto? Nung wala nang lalagyan. Mga kapatid, ang victory by sight. Again, 2024 is over. There is a new journey na bubuksan si Lord sa buhay po natin. Kaya, what is our destination? Tatlong bagay, eternity. Pag pinag-usapan, our destination is heaven. Pagdating sa maturity, ano destination natin? Maging Christ-like. At pagdating sa ating journey, dito po sa earth, fulfill God's purpose. Paano niya tayo? Begin to move forward. Mga kapatid, alam niyo po, wala pong mangyayari sa atin dito pong 2025 if you do not move. Naniniwala po ba kayo? Kahit gaano karami yung atin pong gustong gawin, yung goal natin, mga kapatid, kung hindi tayo kikilos, sayang lang din po yan. Amen po ba? Ano goal natin? Itong 20 yet natin, anniversary. Doon. Doon ilan? 300. Last bata pa yon. Amen po ba? So, maabot ba natin yan? Hindi tayo gagalaw? Kaya ngayon pala, ano ginagawa natin? Nag-aanyaya ka na. Pinakausap ko na yung mga tao. Yung pamilya ninyo, nire-ready natin, mga kamag-anak natin, mga kasamahan natin. Amen po ba? Nire-ready natin, punta tayo doon. Pero kung hindi tayo kikilos, mga kapatid, at magngangawalan tayo rito at walang, di ba, makikibahagi rito, makikiisa rito, ano mangyayari? Ano tayo doon? Basketballan yun eh. Yeah. Nagkalaglang po tayo doon. Amen? Sabi ko nga sa mga taga-Limay, kinakausap namin, siyempre sa Pilar din, yung mga tao na nakakausap ko, mga kapatid, talagang, siyempre, sinishare natin muna yung kaligtasan sa kanila, tapos inayayahan po natin sila, kasi meron tayo gustong, mangyari. Amen po ba? At yun lang po yun. Pero naniniwala tayo, siyempre sa taong ito, meron tayong gustong gawin. Amen po ba? Kaya napakahalaga na mangyayari po yan, begin to move forward. Amen po ba? Natutuwa nga tayo. Magkano kailangan natin pera? 100,000. Yan. Actually, nabinilang namin mga 130 hanggang 150. Talaga, kailangan natin. Pero salamat. Magkano nakuha natin? Nalikom natin? Ating men, almost 70,000. At naniniwala ako. Sige nga, pa natin, Panginoon. Yan. Ang pera pa lang natin, 80, tapos binuksan namin naman ito. So, plus 2,050 pesos, umabot ng 20,200, gano'n. Pero ngayon, naging 70,202. So, yung isang linggo, nakaipon tayo ng another 50,000. Ngayon kaya, ilan? Sana magusto na siya 100. Amen? Parang gano'n lang po naman yan eh. Sumobra pa. Amen? So, sinasabi lamang natin ito, mga kapatid, begin to move forward. Yamang sa tema natin ay bringing your family to Jesus. Amen? Actually, yung bulsa ko dahil pera yun. Kasi kanina, pagsalubong sa akin, Pastor, triplets ko. Ilan yung pera ng mga nagbigay sa amin. Siguro lahat-lahat ay umabot ngayon ng mga 30. 30 na po, mga kapatid, na isusurrender po natin sa ating finance mamaya. Amen? Again, paano po ang gagawin natin?
begin to move forward. Gusto natin ma-achieve yan. Sabi niya, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpalan ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hantong sa langit. So, plano tayo na dapat gawin, magkaroon tayo ng goal sa pamilya mo, ano po, sa sarili mo, sa ministry mo, sa business mo. Again, tapusin na, tama-tama. Ano pa? Naalala ko po mga kapatid, narinig niyo po ako? Opo. Okay, si Queen Esther, di ba? May banta sa mga Hudyo. Ang banta sa mga Hudyo, sila po ay papatayin. At meron na po yung date. Meron pong buwan na sila po ay papatayin. Kaya nagulat siya bakit ito pong si Mordecai ay nag-aayuno sa pasilyo. Ano? At kahit amuin ay ayaw, basta ang gusto niya, yung mensaheng ginagawa niya, meron siyang nais iparating kay Queen Esther. Okay? At nakarating yung kay Queen Esther, nag-react siya. Sabi niya, nako, ang hari, hindi ako pinapatawag. Actually, month na hindi ako pinapatawag ng hari. Ano sagot ni Mordecai? Sige. Okay lang. Pero naniniwala ako na ang Diyos ay gagamit siya ng tao para kami ay i-deliver. Akala mo, hindi ka damay dito, gayong ikaw ay. At dahil sa bagay na yon, ano pong ginawa nito pong si Esther? Kumilos po siya. Paano niya pinakilos? Sabi niya, o sige, kausapin ko yung aking mga kasama, aking mga alila, mag-aayuno kami ng ilang araw? 3 araw. Sabayan mo rin kami. Sabayan niyo rin kami habang ginagawa namin ito sa pag-aayuno. Tapos, haharap ako sa akin. Diba? Sa kanyang loob, sabi niya, para praise natin, sa tugunin man ako, bigyan man ako ng pabor o hindi, kahit kamatayan pa ang aking itaya, kahit buhay pa ang aking itaya, gagawin ko. Kasi bawal yun eh. Pero ginawa ni Esther, mga kapatid, lumapit sa hari, alam niyo, malayo pa lang, no? Malayo pa lang daw, siya po'y matanawa ng hari. Ano ginawa ng hari? Itinuro yung kanyang scepter. Hanapin na, ano po inayos mo, siyempre na po natin. Ano nangyari mga kapatid? Nakuha ni Esther yung pabor na nais ni Mordecai. Ay paalam sa hari, mga kapatid, umaksyon po siya na sila dapat ang patayin, nagkaroon ng bagong utos, na sila ngayon ang magtitipon-tipon para sila ngayon ay humarap sa kalaban at sila po yung patay. So nabago yung sitwasyon. Ano ginawa ni Esther? Begin to move forward. Katulad po ni So ganoon lang po tayo, mga kapatid, ganoon lang din po. Again, tinumaan lang po natin na bagamat dinuktukan ko lang po ito, bringing your family to Jesus, natingin na po natin yan. Isang linggo, tuturo po yan ni Pastor Dan at siyempre meron tayong guest speaker na ipapaliwanag yan sa atin. Ina-challenge ko lamang po tayo ngayong umaga. Move toward our destination. Again, ang destination natin, kapag eternity ang pinag-usapan, langit naman tayo pupunta. Pagdating sa maturity, ang goal natin, maging Christ-likeness lahat. Kaya bantayan po natin ito. Mga kapatid, tignan natin lagi yung ating mga kumusta na po tayo. Para na ba tayo mga Kristo? Amen? At pagdating sa ating journey dito sa lupa, gawin natin yung i-fulfilled natin bakit tayo entry. Ano po, ang tayo po ay mag-contribute sa simbahan, sa pamilya, sa ating siyudad, sa ating probinsya. Kung anong calling mo, ganapin. At para pa maabot natin yan, ano dapat natin gawin? Leave all things behind. Iwanan na po natin. Tagumpay man yan, pangit na karanasan man po yan. Amen po ba? At sa tayo magpo-focus, fix your eyes on Jesus. Focus tayo sa isang bagay, si Jesus. At pangatlo, move. Begin to move. Amen? Ay, manalangin. Hallelujah. Wala tayo, Pray tayo, sige po.
Wala tayong sound system. Salamat po, Panginoon, ngayon pong umagang ito. Sa minsan pang pagpapaalala sa amin ng iyong kabutihan at ng iyong katapatan at kung paano niyo po kami tinawag. Salamat po, Panginoon. Dati walang direksyon ang aming buhay, pero nung nakilala ka po namin, nagkaroon ng direksyon ang aming pong buhay, Panginoon Diyos. Salamat po ang patutunguhan ng aming buhay sa kalangitan. Kaya kahit anong mangyari, hindi kami hihinto kasi tiyak kami kung saan kami pupunta. Amen. At habang kami nabubuhay pa dito sa mundong ito, nais mo lumago kami. Amen. Katulad sa wangis ng aming Panginoong Yesus. Amen. At habang kami nagririto, Panginoon Diyos, meron kaming dapat gampanin. Meron kaming mga tungkulin na dapat kong gawain, Lord God. Kayo po nagbigay sa amin ng mga regalo, mga kaloob na ito, Panginoon, nais mo. Gamitin namin ito sa kapakinabangan ng iyong pangalan. In the name of Jesus Christ. At para maabot namin ito, iwanan namin ang aming nakaraan. Ilibing sa limot at limutin na ngayon. Lord, panalangin ko po ang kalayaan sa isipan, damdamin, puso, sa anumang hurt, sa anumang pangit na pangyayari, sa kaisipan, damdamin at puso ng aking mga kapatid sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Iwanan po namin yung mga pabigat na nagiging balakid, Lord God, para hindi kami magtuloy. At habang kami humahakbang, ituon namin ang aming paningin kay Yesu Kristo. In the name of Jesus. At Panginoon, salamat po. Iyayaan niyo po kami ng iyong kapangyarihan. Pakapuspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu. Patuloy mo kaming pagharian, Lord God, ng sa aming pagkilos. Sasamahan kami ng iyong himala at kagalingan, Panginoon. Salamat po sa bawat kapatid na laging bukas ang kanilang puso para tumugon, Panginoon Diyos, sa panawagan ng aming nga pong simbahan, Panginoon. Ang aking panalangin, gamitin mong patuloy ang aking mga kapatid sa inyo nga pong basang ito, sa CDC na ito, Lord God, at sa lugar kung saan sila po inilagay bilang mga empleyado, mga guro, Panginoon Diyos, sa pamahalaan, sa hospital, o saan mang company, Lord God. Lord God, ang buhay nila, hayaan nyo nga pong mag-flourish ito. In the name of Jesus Christ, Lord God. Maraming salamat ngayon pong umaga. Salamat po. Narinig niyo po ang aming panalangin. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Amen. Bago po tayo sa ating gawain sa pabibigay. So, sinasabi po sa 2 Korinto 9:7, ang bawat isa ay magbigay ayon sa sinagda ng kanyang puso, hindi na may kalungkutan o namputan, sapagkat ang Diyos ay umiibig sa masayang nagbibigay. So, sa talata po ito ay tinuturo sa atin ni Apostol Pablo ang tamang paraan ng pagbibigay sa mga gawain ng Diyos. So, iniiwasan niyang magbigay ang mga tao na napipilitan o nag-aalangan. Ang pagbibigay ay dapat nagmumula sa puso at ito ay isang malugod na desisyon. Hindi sa pilitan o dahil lamang sa takot at obligasyon. Ipinapakita dito na ang Diyos ay natutuwa at pinagpapala ang mga nagbibigay ng may kagalakan at bukas sa kanilang loob. Ang layunin ng pagbibigay ay hindi lamang para sa mga pangangailangan ng iba, kundi para sa pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos at ito ay nagdudulot ng kagalangan sa ating Diyos. So sa madaling salita po, ang pagbibigay ay hindi lamang ukol sa halaga ng ibinibigay,
kundi sa puso at layunin ng nagbibigay. Ang Diyos ay nagagalak kapag ang tao ay nagbibigay ng may kaligayahan. So tayo po ay manalangin. Aming Diyos at Ama, salamat po sa inyong walang katapusang biyaya at pagmamahal. Pinagpapasalamat namin ang lahat ng mga pagpapala na inyong ibinibigay sa amin. Sa bawat araw, nararanasan namin ang inyong kabutihan at dahil dito, kami ay nagbibigay bilang tanda ng aming pagpapasalamat at pagpupuri sa inyo. Panginoon, turuan ninyo kami na magbigay mula sa aming puso ng may kagalakan at walang pag-aalinlangan. Huwag po sana kaming magbigay ng pili o ng may kalungkutan, kundi ng buo at masayang puso. Naway maging instrumento kami ng inyong pag-ibig at pagpapala sa iba at magamit ang aming mga handog para sa ikalalago ng inyong kaharian dito sa lupa. Dalangin namin na patuloy ninyong pagpalain ang bawat isa sa amin at patuloy na maging bukas ang aming mga kamay at puso sa pagtulong sa mga nangangailangan. Naway ang aming pagbibigay ay magdulot ng kaluwalhatian sa inyong pangalan at magpalaganap ng pagmamahal at kabutihan sa ating paligid. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay dadapon po. Hindi po, tayo po ay dadako sa pangwakas ng maraming para sa ating mga first timers, sa ating mga bisita po. Welcome po ang ating mga bisita, sila Pastor Gloria Yeso. Kaway-kaway po, Pastola. Oo, yan. Papadila po. Kuya Renato Rivera. Yan po, Kuya Renato. Sister Charlene Miyage. Ayun po, Sister Charlene Miyage. Sister Sheen Miyage. Kapatid na Sister, Sheen Miyage. Ay, kapatid po, brother. Si Sister Angela Bianca, Lima Tula. Sister Bianca, yan, Sister Bianca po. Welcome po sa gawain nito ng ating Panginoon. Pagpalayo po kayo ng ating Panginoon at sa mga susunod na araw, sana po ay amin kayo, patuloy namin kayo nakasama po sa aming gawain nito. Sunday po and even sa aming mga activities po. Ayan, purihin po ang Diyos sa buhay po ninyo. Doon po sa ating mga birthday celebrants, sa mga nagbibigong ng ating karawan. Happy birthday po! Ang karawan po ay Sir Ramos. Ayan, si Sister Ramos po. Happy birthday! Kuya Pagkakulong, happy birthday po sa Nagdalang Karawang, January 15. Siya, Sister Alma. Sister Alma Lagman. Yan, Sister Alma Lagman. Ayan, so happy birthday po, Sister Alma. Ayan, so
Sister Al Malag. Yun, si Sister Al Malag na asawa po ni Kuya Alex. Ayan. Okay? Sige po, atin po sila kapitan ng sa maligayang na karawan. Ipagkaloob sa inyo ng ating Panginoon. Patuloy po kayong magamit po sa ating Panginoon, sa ating mga gawain. Ayan. So, para sa ating wedding anniversary, ayan po, sa January 15, anniversary po ni Kuya Francis at ni Ate Pilar Malapit. Salamat sa buhay po ng ating mga kapatid. Ano po, at si Kuya Francis ay nakaalis na po yata. Ano po, si Kuya Francis? Opo, nakalis na po sa Quezon. Yan, siya po ay nag-work na doon. Kaya pray po ang Panginoon sa buhay po ng pamilya Malabit. Ayan. Okay po, wala na po tayong anniversary. Ayan. And for our announcement po, ayan, sa announcement po natin, ang una po announcement natin as I know it, kahapon natapos na yung ating activity sa yung ano po, Ate Rachel, ano po, and congratulations po sa katagumpayan, ano po, nakita ko po sa Facebook, ano po, yung katagumpayan ng gawain ng mga kabataan. Naginanap po ito doon sa ano, sa Dangkol, no? Ginanap po ito sa Dangkol. Okay po, yan. So, puri po ang Panginoon sa katagumpayan ng activity ng yun. At sa darating po na January 26, 2 weeks from now, ano po, tayo po ay mag-celebrate ng ating 20th anniversary. Ano po, sa January 26 po yan, alas 8:30 ng umaga po, yan po ay gaganapin sa Bataan National High School Auditorium. Diyan po yan sa highway, ano po? Ayan, so yung mga hindi po nakakaalam, sakay lang po kayo ng tricycle, sabihin nyo lang po yung Arellano, alam na po yun. And from the gate po, meron naman lang po tayo ng mga signage dadalhin po kayo kung nasaan yung auditorium. Malapit lang po yan sa gate. Po. So yung ating pong atin po dyan is bring your family to Jesus. Kaya po, ang lahat po ay na-encourage, dali po natin yung ating mga pamilya. Tayo po ay mag-invite ng ating mga kapatiran, ng ating pong buong sambahayan. Ay dalhin po natin doon sa Bataan National High School Auditorium po, sa January 26. Actually po, ang lahat po ay naka-set na. Okay, ang gagawin lang po natin ay i-prepare po natin yung ating mga pamilya, mag-invite po tayo, i-promote po natin yung ating gawain na ito, ito ay isang napakahalagang gawain ng ating bahay-sambahan, lahat po ng mga committees ay coordinated na po, yung lahat ng mga works, ng mga tasks ng bawat committees ay okay na po, lahat na po ay nakaset. Patuloy lang po tayo manalangin para sa mga pinansyal nating pangangailangan. Katulad po kanina, nabanggit po sa atin ng ating mahal na pastor, si Pastor Erwin po, na medyo we are still in lack pa po, ng ating mga financial needs, doon sa ating anniversary. Kaya patuloy po tayo nananawagan sa ating mga kapatiran, na tumugon, at doon po sa mga kapatiran natin na tumugon sa mga pinansyal natin pangailangan. Diyos na po ang magpala po sa inyong mga buhay. Ayan. So, again po, yung ating mga pinansyal na pangailangan, marami pa po tayo mga kailangan,
ating anniversary. Kaya po, kinakatok po namin, ano po, ang inyong mga puso, ano po, katukin po kung sino man po katukin sa inyo ng ating Panginoon. Kayo po, very much welcome po. Nandiyan po yung ating mga pastoran, yung ating pong finance team, ano po, si Ate Puring, si Ate Rosa, si Ate Marian, si Ate Marisa, at ang inyong pong lingkod. Pwede nyo pong iparaan po sa mga kapatiran natin na ito para po maibigay po natin, ano po, yung ating sabi na po kanina, yung ating contribution ano po, sa gawain ng ating Panginoon. Okay po? So, ayan po, yung ating pong projected expenses po, yung po, ang total po ay 150, katulad po ng nabagay kanina. Kung i-breakdown po natin yan, nandiyan po yung ating sa sound system, meron po tayong 19,000 po na kailangan i-settle. Yung ating pong venue, 7,000 po kasi po ang bayad dyan ay per hour. Parang ang understanding ko, 1,400 per hour po yan. So, ang ating pong oras ay 8:30 to 12:30. And then, kung meron pong mga additional expenses po dyan, like yung mga gamit po doon, may additional pa po. And then, yung ating pong pagkain, ang target po natin ay 300 packs. Ano po? Sabi po kanina ni Pastor, doon po yung ating 300 packs, yung mga children. Kung tama po yung pagkadinig ko kanina kay Pastor, yung 300 ay para sa mga adult, yung mga children ay excluded po yan sa 300 packs. Okay po. I-order po kasi natin yan ng food. Kaya po, nag-head count po tayo. Ano po? Ang projected po natin dyan sa 300 packs ay 60,000 po yung ating food. I-order po natin yan at saka yung guest speaker po natin 20,000 po yung ating love gift doon. As of now po, ang total collection po natin ay 70,000. So we are still in need po. Wala pa po tayo sa kalahati ng ating kailangan na expenses. Kaya po kami kumakatok sa ating mga kapatiran na kung ito po ay ating pagsasama-samahin, malaki po ang ating maitutulong sa ating gawain na ito. So again po, kumakatok po kami sa inyong mga puso. Ito po yung ating contribution, kahit na po ito ay maliit, pag pinagpasama-sama po natin, mararating po natin yung ating goal. Ano po? Yung ating financial needs po. Yun po. Yun po. Salamat po sa mga kapatid natin na tutugon. Ano po? Ayan po. And mark your calendar na po sa January 26 po. Church anniversary po natin. Okay po? Ayan. And this coming February po, February 28 po, yung Love for All Seasons. So, ito po ay activity ng ating bahay-sambahan. Ano po? And actually, kasama din po natin ibang mga churches. Ano po? Magkakaroon po tayo ng joint celebration para po dito. Sa February 28 po ito. Ito po ay araw ng Biyernes. Alas 5 po ito hanggang alas 9. Ito po ay gaganapin sa Luis Resort and Restaurant. Diyan lang po yan, along Capital Drive po. Ano po yan? And meron po tayo registration for 520 per head. Ano po? 520 per head po ito. Ang ating pong attire ay semi-formal. Ito po ay para sa mga adult, para po sa mga couple, para sa mga single parent, ano po, para sa mga single young adult. Yun po, yung couple and single, ano po. So, yan po, so, iniimbita po yung ating mga kapatid, ano po, na nagpa-register po kay Ate Beth, Solibar. Kaya magpa-register po tayo kay Ate Beth Solibar para po ma-prepare po natin yung ating bilang, ano po, para doon sa venue po, sa Luis Resort. Ayan po. So, yan po, again, mark your calendar po again sa February 28 po. Dali po natin ang ating mga mahal sa buhay doon. Okay po, at tayo po ay mag-fellowship ano po, sa ating event na ito. Okay po? So, wala na po tayo mga announcement.
Okay, wala na po. Sige po, tayo po ay tumayo at magbigay po tayo ng ating pangwakas na panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa oras na ito, O God. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Diyos ang banal. Salamat, Ama, sa iyong kabutihan, sa aming mga buhay, O God. Hallelujah. Tunay nga po na bawat umaga, Panginoon, ang biyaya ay lagi mo hinahatid sa aming buhay. Salamat sa iyong hininga, Panginoon, na lagi mong ibinibigay sa iyong mga anak, O God. Hallelujah. Bagamat, O God, ang bawat isa, Panginoon, ay kapos, Panginoon, hindi karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan, subalit, Ama, sa iyong habag at biyaya, O God, kami po ay niloloob mo, Panginoon, na mga lapit sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah. Magkaroon, Panginoon, ng karapatan at tumawag sa iyo bilang aming Ama, O God. Hallelujah. Salamat, Ama. Salamat, Ama, sa pag-ibig mo sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tunay nga po, Ama, na ikaw ang Diyos na ang pagtingin sa bawat isa ay pantay-pantay, Ama. Hindi mo tinitingnan ang bawat isa sa kanilang mga kalagayan sa buhay, O God. Hindi ka tumitingin sa edad, Panginoon. Hindi ka tumitingin sa aming estado, Panginoon. Sa aming kaalaman, O God. Hallelujah. Ang lahat ay pantay-pantay sa iyong harapan, Ama. Salamat po, Ama. Tunay nga po na unconditional love, Panginoon, ay laging nasa bawat isa, O God. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ama, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga struggle, Panginoon, ng aming buhay, O God. Kung ito man ay kulang pa, Panginoon, tignan mo, hallelujah. Tignan mo, O God, Panginoon. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, ay mga struggle na ito sa aming buhay ay mga magpapatatag, Panginoon, sa bawat isa, O God. Hallelujah. Turuan mo, Panginoon, na sa mga struggle ng aming buhay, Panginoon, kami ay makapag-move on, O God. Hallelujah. Ayusin namin, Panginoon, ang mga aming nararamdaman, Panginoon. Kami ay humarap, Panginoon, sa bagong taon ng aming buhay, O God. Hallelujah. Salamat, Ama. Alam namin na meron kang binigay na built-in potential sa bawat isa, O God. Hallelujah. Na nais mo na matuklasan ang bawat isa sa anumang paraan, O God. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na ang bawat isa ay tinawag mo, O God. Hallelujah. Salamat, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ama, salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa aming bansa, Panginoon. Hallelujah. Alam mo ang suliranin. Panginoon, ang aming bansa, O God. Alam namin na ikaw ang nakakabatid, Panginoon, ng kalagayan ng aming bansa, yung aming territorial security, O God. Hallelujah. Yung issue sa politika, Panginoon, yung aming darating na eleksyon, Panginoon, 5 months from now, O God. Hallelujah. Alam namin na ikaw ang gagawa ng paraan upang ito ay magkaroon ng kaayusan, Panginoon. Maglagay ka, Panginoon, ng mga tao na siyang merong makadiyos ng puso, Panginoon, upang paglingkuran ng iyong bayan, Panginoon. Hallelujah. Sa bawat pamilya, Panginoon, ng aming mga kapatiran, O God, yung mga kapatiran namin na nakahiga, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman, O God. Ibangon mo po, Panginoon, ang bawat isa sa balik ng karamdaman, O God, upang tunay nga po na ang pagpapala, Panginoon, ang pag-ibig sa iyo, O God, ang iyong himala ay kanilang naranasan, Panginoon. Hallelujah. At ang pag-ibig sa iyo, ang pagpupuri sa iyo, ang himala, Panginoon, ay maranasan nila, O God. Hallelujah. Mag-upapaw sa bawat isa ang pag-ibig sa iyo, O God. Hallelujah. Salamat, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Lord, Ama, sa aming bahay sambahan, O God. Hallelujah. Magdala ka ng mga kaluluwa, Panginoon, sa aming anniversary, O God. Hallelujah. Magdala ka po ng mga kaluluwa, Panginoon, na maiharap sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Ama, ang aming mga church leader, O God. Hallelujah. Especially yung aming mga kapastoral. O God, na alam mo, Panginoon, ang kanilang puso, O God. Hallelujah. Pagpalay mo po sila, bigyan mo po sila ng malakas na pangatawan. Lagi mo po silang iligtas sa lahat ng kanilang mga lakarin sa buhay, lahat ng mga activities, O God.
ng aming simbahan, O God. Hallelujah, yun po pagpalain. Samahan mo po sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga lakarin. Sa buhay, ang katagumpayan, Panginoon, ay parating mo po sa aming bahis dalanginan, O God. Hallelujah. Salamat po, Ama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Purihin ka po sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, let's extend our gratitude to the living God. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Amen, Lord. Hallelujah. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mong tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling ko. May pagsubok man o kaibigan, ang buhay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling ko. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Hallelujah. Lagi ko kayo nakikita. Thank you.
Paano kaya pastora? Ano gusto? Ano gusto ano? Sige, dyan lang. Sige, dyan muna. Sige pa. Ayan. Okay lang, okay. Yan.